Ulat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 3 billion pesos na halaga ng umano'y radioactive materials, substandard steel products at kontaminadong industrial equipment ang nasamsam ng National Bureau of Investigation o NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa isang steel manufacturing company sa Magalang, Pampanga kamakailan. Sa press briefing, sinabi ni na NBI Director Melvin Matibag at PAOC Chairperson Benjamin Acorda na 4 na opisyal ng kumpanya ang inaresto habang 12 opisyal, incorporators at stockholders ang inirekomendang sampahan ng kaso dahil sa paglabag sa iba't ibang batas kaugnay ng nuclear safety, hazardous waste, clean air at consumer protection. 4 na opisyal ng kumpanya ang inaresto habang 12 opisyal, incorporators at stockholders ang inirekomendang sampahan ng kaso at ibang batas kaugnay ng nuclear safety, hazardous waste, clean air at consumer protection. Ayon sa mga otoridad, natuklasan din ang umano'y Sinampahan ng ethics complaint si Senator Judge Pia Cayetano kaugnay ng umano'y pagpopost ng isang spliced o inedit na video ni House Prosecutor Chel Jokno habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inihain ang reklamo ng grupong Every Woman sa pangunguna ni na dating CHED Chairperson Patricia Licuanan at UP Professor Jean Franco, kasama ang iba pang women's groups, academics at civil society organizations. Ayon sa mga complainant, ang naturang video ay nagbigay ng maling konteksto sa pahayag ni Jokno at maaaring nakaapekto sa pananaw ng publiko. Iginiit naman ni Jokno na ang hiling na sabpina sa bank records ay para sa beripikasyon ng mga naunang impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council at hindi isang phishing expedition. Umiwas naman sa pagsagot si Cayetano nang hingian ng komento tungkol sa inihaing reklamo. Nakatakdang mag-convene ng Ethics and Privileges Committee sa Agosto 6 para talakayin ang mga nakabinbin at bagong reklamo. Formal nang idineklara ang bayan ng Bulan bilang nasa ilalim ng Stable Internal Peace and Security o SIPS status kamakailan. Isang makasaysayang tagumpay para sa bayan na matagal na kinilalang pinagmulan ng kilusang komunista sa lalawigan ng Sorsogon. Kinukumpirma ng SIPS Declaration na wala ng aktibong banta ng insurensiya sa lugar matapos ang masusing beripikasyon ng pamahalaan. Ayon sa militar, bunga ito ng sama-samang pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, lokal na pamahalaan, iba pang ahensya ng gobyerno at mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ni 903rd Infantry Brigade Commander Colonel Angelo Lutera na ang susunod na hamon ay tiyaking hindi na muling makapag-recruit ang mga armadong grupo lalo na sa kabataan. Aniya, ang pagkakaloob ng SIPS ay hudyat ng paglipat mula sa paglaban sa insurensiya tungo sa pagpapatatag ng seguridad, kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan sa Bulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.